Ang panimulang kwento ng ika-8 chapter. Lumapit ang tito niya sa ating bida at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Agad-agad pagkatapos yun, isang babae ang lumapit mula sa likuran na may hawak na aklat sa kanyang mga kamay. Sa isang seryosong boses, sinabi niya sa tito niya, nakikita ko na siya ay nasa antas lamang ng Tier 1 initial stage. Paano siya makakapatay ng ganoon karaming mababangis na hayop? Siguradong pinulot lang niya ang backpack ni Batang Panginoong Ye. Kapkapan siya agad. Sa sandaling matapos siyang magsalita, kapwa pinagana ng 2 bodyguard ang kanilang mga skill at nagsimulang dumiretso patungo sa ating bida. Habang papalapit, sinabi nila, "Bata, huwag kang manlaban, kundi ay hindi kami magiging magalang." Eksaktong paglapit nila ng kaunti sa ating bida, bigla niyang itinuon ang kanyang sandata sa mismong harap ng kanilang mga mata. Sa biglaang pangyayaring ito, ang 2 bodyguard ay labis na natakot, at agad na nilabasan ng malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa kanila, "Anong ginagawa mo?" Pagkatapos ay sinabi naman ng isa pa, "Hindi ko man lang nakita ng malinaw ang bilis ng sibat ng batang ito." Matapos marinig ang sinabi nilang dalawa, at matapos pakinggan ang mga salita ng lahat, nagsalita ang ating bida. "Ako ay isang estudyante ng Star City No. 1 High School. Talaga bang kakapkapan niyo ako?" Pagkarinig sa mga salita ng ating bida, naging seryoso ang tito ni Ye at nagsimulang mag-isip sa sarili. Ang punong guro ng No. 1 High ay laging mapananggalang sa kanyang mga estudyante. Hindi siya ang uri ng tao na dapat kinalaban. Pero ang batang ito ay lubhang kahinahinala. Kung talagang nakapangaso siya at nakapatay ng ganoon karaming mababangis na hayop, isa nga siyang henyo. Kung magkamali kami at ma-offend siya, ang lugi ay mas matimbang kaysa sa makukuha. Sa pag-iisip nito, nilapitan niya ang kanyang 2 bodyguard, ipinatong ang kamay sa balikat ng isa sa kanila. Pagkatapos ay bahagyang humilig pasulong at nagsabi sa ating bida, "Ang aking pamangkin ay inatake, at ang martial arts technique ng aming pamilya ay ninakaw din. Kailangan kong mahanap ang may sala. Umaasa ako na makikipagtulungan ka." Matapos marinig ito, sumagot ang ating bida, "Sana ay huwag kayong basta-basta magbintang sa isang mabuting tao." Bilang tugon sa ating bida, sinabi ng tito ni Yi, "Bilang kabayaran sa pagkapkap, bibigyan kita ng 10,000. Ano sa tingin mo?" Matapos marinig ang alok ng tito ni Yi, itinaas ng ating bida ang 3 daliri at nagsabi, 30,000. Habang sinasabi ito, naisip niya sa sarili, si Yefeng ay napatay ng dambuhalang sawa. Hanggat hindi nila nahanap ang martial arts technique, hindi niya ito matutuntun pabalik sa akin. Habang nag-iisip pa ang ating bida, pumayag ang tito ni Yi sa kasunduan. Agad-agad pagkatapos yun, sinimulang kapkapan ng 2 bodyguard ang ating bida. Habang sinimulang halongkatin ng babae ang bag ng ating bida. Matapos ang buong paghahanap, sinabi ng 2 bodyguard sa tito ni Yi na wala silang nahanap. Sa pagkarinig nito, sinabi ng tito ni Yi, "Sige na kung gayon, ibigay ang pera sa kanya at sabihan siyang umalis." Sa kabilang banda, napangiti ang ating bida sa sarili at nagsabi, "Mabuti na lang at nalinis ko ito. Kung hindi, naging problema sana ang araw na ito." Habang nag-iisip ang ating bida, nagsimula nang umalis ang tito ni Yi at ang iba pa. Maya-maya lang, nag-utos ang tito ni Yi sa kanyang mga bantay. Ipagpatuloy ang paghahanap. Hanggang hindi nalilinis ang hinala ngayong araw, walang sinumang pinapayagang umalis. Sa kabilang panig naman, naglakad palayo ang ating bida habang bumubulong sa sarili. Una, maligo muna at magpalit ng damit. Pagkatapos ay pumunta sa Martial Artists Association para sa assessment at registration. Kailangan kong makuha ang guidance technique sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at makikita natin ang ating bida sa loob ng kanyang kwarto sa hotel. Habang ginagamit ang kanyang screen. Matapos itong gamitin ng sandali, sinabi ng ating bida, 534 na martial value. Ganoon kadami. Noong mga nakaraang araw ay nakatutok ako sa pag-develop ng void breaking finger at pangangaso ng mababangis na hayop. Hindi ko man lang nagawang gamitin ito. Matapos sabihin ito, nagsimulang suriin ng ating bida ang kanyang mga kakayahan sa screen. Habang nagsusuri, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at naisip.
Tier 1 Initial Stage Martial Artist, 100 Vitality Points. Tier 1 Middle Stage Martial Artist, 200 Vitality Points. Kung gagamitin ko ang lahat ng martial value para itaas ang vitality, mapapataas ko ito ng 53.4. Mahigit 40 vitality points na lang ang kulang ko para maabot ang middle stage, pero ang spirit at mortal body, ang dalawang ito ay hindi pa na-upgrade. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng mga ito. Anyway, marami na akong martial value ngayon. Tingnan natin kung gaano ito kabisa. Sa pag-iisip nito, sinimulan ng ating bida na i-upgrade ang kanyang spirit ability at mga skill. Noong una, wala siyang nararamdamang pagbabago sa kanyang katawan, kaya tumingin siya sa kanyang kamay at bumulong ng may pagkagulat. Matapos itaas ang spirit, parang wala akong nararamdamang pagbabago. Pagkaraan ng sandali, nagsimulang dumaloy ang lakas sa kanyang buong katawan. Habang nakangiti, bumulong muli ang ating bida. Ang pagtaas ng lakas ay napakalinaw. Dagdagan pa natin. Matapos ibulong ito, ang buong katawan ng ating bida ay naging kulay pula, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Lumuhod siya sa isang tuhod at nagsabi, "Pakiramdam ko ay may walang hanggang kapangyarihan sa loob ng aking katawan." Maya-maya lang, nagbalik na ang ating bida sa kanyang normal na anyo. Habang nakaupo sa kama, sinabi niya, "Mabuti na lang at bumalik na ako sa dati. Kung nagmukha akong laging kargado ang masklo, hindi ko mapigilang isipin kung paano ko yun ipapaliwanag sa mga taong kilala ko." Lumipat muli ang eksena. Pagkalipas ng isang oras, sa Star City Martial Artist Association, sinabi ng ating bida sa receptionist na nakatayo sa counter, "Magandang araw po, narito ako para lumahok sa Martial Artist Assessment." Matapos marinig ito, ngumiti ang receptionist at nagsabi, "Sige, isang staff member ang magdadala sa iyo roon agad." Maya-maya lang, inihatid na niya ang ating bida. Habang naglalakad, sinabi niya, "Sir, napakabata niyo pa po. Ito po ba ang unang pagkakataon niyo para sa isang assessment? Para sa isang Tier 1 martial artist? Kung ang vitality value ay umabot ng 100 at ang combat power score ay lumampas ng 1,000, iyon ay itinuturing na pasa. Galingan niyo po." Matapos marinig ang kanyang mga salita, nagpasalamat lamang ang ating bida. Bigla, dalawang tao sa likuran nila ang nagsimulang mag-usap. Ang batang iyon, mag-isa lang siyang dumating. Wala man lang siyang guro. Pupunta rito para sumali sa martial artist assessment sa ganyang edad. Malamang ay iniisip niyang magaling siya. Gusto lang niya sigurong sumubok. Sa pagkarinig nito, bahagyang pinikit ng ating bida ang kanyang mga mata at napansin sila. Sa susunod na sandali, nanlaki ang mga mata ng ating bida nang makarating siya sa lugar ng assessment. Marami ng tao roon na nag-uusap-usap sa isa't isa. Fangia, Vitality 102 points, Combat Power 972. Bagsak sa assessment. Pagkatapos, isang lalaking may maputing buhok na may hawak na talaan ang tumawag, "Lei Ming, Vitality, 105 points." Pasa. Sinabi rin niya, susunod ay ang combat power test. Maya-maya lang, isang lalaki ang tumayo sa harap ng makina at kumuha ng posisyong panglaban. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa makina, at lumitaw ang kanyang combat power value. Pumasa siya. Sa pagkakita sa numerong ito, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Combat power na 1763. Halos maabutan na niya ang isang Tier 1 middle stage martial artist. Sabi naman ng isa pang tao, "Hindi ba't ang Raging Thunder Dojo ni Zhang Ming ay may disipulong nagngangalang Lei Ming?" Sabi ng pangatlong tao, "Kaya pala, disipulo pala siya ni Zhang Ming." Hindi nakapagtatakang isa siyang henyo. Ginagamit pa nga niya ang Thunder Rush Fist. Sa pagkarinig nito, naisip ng ating bida sa sarili. Disipulo ni Zhang Ming. Hindi ba't ang pangalan ng disipulo niya ay Lei Yan? Ilan ba talaga ang disipulo niya? Habang nag-iisip ang ating bida, nalampasan siya ng mandirigma ng may ngiti at nagsabi, "Ikaw na ang susunod." Habang naglalakad ang ating bida pasulong, ang lalaki ay tumingin sa kanya at lihim na napangisi. "Pumunta ako rito para sa assessment sa ganitong edad dahil isa akong henyo. Pumunta ka rin sa ganitong edad, kaya mo bang makipagsabayan sa akin?" Bigla, isang boses ang sumigaw, "Sandali, sira ba itong vitality detector?"
Bakit napakataas ng kanyang vitality? Sa pagkarinig nito, ang mandirigma ay tuluyang natulala. Ang lalaking may maputing buhok ay nag-anunsyo, Su Hong. Vitality, 123 points. Pasa. Sa pagkarinig sa anunsyo, nagulat ang mandirigma at naisip sa sarili. Huwag magmadali, walang kwenta ang mataas na vitality. Ang combat power ang lahat. Habang nag-iisip siya, humakbang ang ating bida. Patungo sa makina para sa susunod na pagsusulit. Kumuha siya ng posisyong panglaban at bumulong, nag-advance na ako bilang martial artist at na-upgrade ko pa ang aking physique. Tumaas ng husto ang aking lakas. Ang 40% na lakas ay dapat sapat na para sa pagsusulit na ito, di ba? Pero kung masyadong mahina ang tama ko, at ang combat power ay hindi pumasa, ano ang gagawin ko? Mas mabuting gumamit ng 50% na lakas, para sigurado. Sa pagbulong nito, ginamit ng ating bida ang kalahati ng kanyang lakas at sinuntok ang makina. Dahil sa tindi ng puwersa, tumalsik ang makina at bumangga ng diretso sa pader hanggang sa mawasak ito. Sa pagkakita rito, ang lahat ng naroon ay lubos na nagulat. Ang mandirigma ay mas lalong natakot, tuluyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang bumubulong. Napatalsik niya ang detector sa isang suntok lang. Ang lakas na ito ay napakatindi. Sandali, parang hindi siya gumamit ng anumang martial skills kanina, di ba? Ang pamantayan ng combat power para sa isang Tier 1 high-stage martial artist ay 3,000 points lamang. Nakatulala ang lahat. Ang numerong ito ay hindi sukat akalain. Ang makina ay tuluyang nawasak. Sa kabilang banda, isang lalaking nakatayo sa rooftop ang tumawag sa kanyang guro. Guro, ang batang iyon na naman. Ito ay sadyang napaka-monstrous o parang halimaw sa galing. Sa pagkarinig sa kanyang estudyante, humakbang ang guro pasulong, tumingin sa ating bida, at nagsabi, siya na naman. Kung gayon, hindi na nakapagtataka. Lumipat muli ang eksena. Sa loob ng isang kwarto, isang babae ang nag-scroll sa kanyang telepono. Siya ay walang iba kundi ang presidente ng Star City Martial Dao Association na si Wu Lingxian. Habang gumagamit ng telepono, inis na nagsabi si Wu, ang kalapit na yang city branch ay nakagawa na naman ng isa pang henyo. Nagmamayabang araw-araw, nagmamayabang para sa ano? Kung ang ating Star City ay hindi makagawa ng ilang henyo, ang posisyon ng matandang babaeng ito ay malapit na sa katapusan. Bigla, isang lalaki ang pumasok ng nagmamadali at sumigaw. Presidente, isang halimaw ang lumitaw sa martial artist assessment. Tier 1 initial stage na umaasa lamang sa lakas ng pisikal na katawan. Napatalsik niya ang testing machine sa isang suntok lang. Ang kanyang combat power ay umabot sa 3,000 points. Sa pagkarinig nito, nalito si Wu. Sinabi niya, paparating na siya. At dito nagtatapos ang 8 chapter ng kwento.